Once again, Merry Christmas. Sa kadaghanan ng mga tao, ugma official para nila ang Christmas officially will start will be tomorrow, December 25. Di mo dyan yang nanda na to nga practice sa atong naibalaan December 25, tao si Kristo o mo na ang adlaw na dapat mo sa ulog tag Pasko. But we really never know when Jesus Christ was born, but we knew that Jesus was born to die for our sins. Okay? Kinanan makasabutan niya na. So, I guess many of us here, if dili man tanan, have received Christmas gifts. Siguro dagan na to diri, dili man tanan nakadawat og regalo. Pero again, pangutana ko sa ato ang tanan. If you were here last Sunday, makatubag yun mo. You can come along with me as I will go on sa message karon nga buntag. What is the greatest gift of all? Unsa may pinakadako nga regalo sa tanan? Palihog tubag. Sponsor yun, no? Joke. Okay? Unsay pinakadako nga regalo sa tibuok kalibutan? Si Jesus Christ. I hope na nakasabot ta ni Ana. Ano man nga si Jesus Christ, siya mao'y gi-consider nato nga mao'y pinakadako nga regalo sa tanan. Why do we think Jesus Christ is the greatest gift of all? Ano man? Ganong dili man ang pinakamahal na cellphone na latest imong madawat may kamoy pinakadako nga regalo na madawat sa tao. Ganong dili man ang pinaka, latest na model sa sakyanan or ang house and lot nga madawat sa sakatawo para niya mo pinakadako nga regalo. Why is Jesus Christ the greatest gift of all? Because si Jesus Christ mauray makatagbo sa pinaka-deepest need of man. Okay, nasabtan na to? Kanong si Kristo, why Jesus Christ the greatest gift of all? Because He is the only one who can meet the deepest need of man. And what is the deepest need of man? Salvation. Yes, salvation. Maog yun na ang pinakadako nga gikinahanglan sa tawo, ang kaluwasan. But unfortunately, dili na siya maoy nasabtan sa kadaghanan. Or wala gyud na gani na appreciate sa kadaghanan nga mga tawo nga si Kristo di ay is mao'y pinakadako nga regalo nga madawat sa tawo. Kaluwasan, why? Because many people don't really think they need salvation. Okay? Kay humanly speaking, physical good ang ato ang kanang concern. Pinaka-concern sa tao, generally speaking, survey nato, ang tao mas ipalabi niya unsay makabusog sa iyang tiyan, unsay makatagbaw sa iyang physical nga panginahanglanon. We can put that to the test. For example, I think I will fail also in that area. Example lang ha, kung ato gyud padagon ang ato ang pagkatawo, papilion ta diribe. Sa tubangan, ibutang ang mga regalo. I-display sa tubangan. Papilion kag unsa imong kuhaon. Okay. iPhone nga latest. Relo nga Rolex, pinakamahal. Brand new or sikat kay nga sapatos, Nike. Dayon, another is, certificate of the title sa lot, sa property. Okay, house and lot tingali. Apay lain. Maybe pinaka-latest yung sakyanan. Dayon, pinaka-da plain Bible. Like,
Papilion ka, unsa may imong kuhaon? Tawahanon nga pagka-istorya, dingog ka mo ang Bible. Ano man, akong gikinahanglan, material. Kinahanglan kog yuta. Kinahanglan kog cellphone, kinahanglan kog relo, kag sapatos. Humanly speaking, di na ito na-deny, mas pilion na ito ni mga material. Bible, sabi akong makuha na. What can I get from the Bible? Magutman ko ana. There's nothing wrong with that. I mean, practically speaking, nothing wrong with that. Pero diyan na to diyan na to masabtan ang tao, material lang yun. Okay? Unless makasabot ka nga time sa ang pulong sa Ginoo, kung una-unaon, maoy pinaka-importante nga possession na akong maangkot sa kinabuhi. Because this is the roadmap to life. This is the Word of God. Naadiri ang advice sa Ginoo. Kung saan ako nga mahimo kung successful ka na sila, makuha na nako o masubay nako ang unsay kabubuton sa Ginoo. Unsay gisulti sa Ginoo sa ako, malikay pa ko sa mga kadautan na maoy posibleng mulaglag sa ako ang pagkatawo. Okay? So, but not many people nakasabot niya na. So, the same thing sa salvation. Unless ang tao makasabot siya nga, oy, kinahanglan day kong kaluwasan. So, therefore, kinahanglan ako si Jesus Christ, and Jesus Christ is tinuod yun oy the greatest gift of all. Eh kung wala, nila na nasabtan, Christmas is just like an ordinary celebration na mula bayra sa katuig, o wala diyoy kanang gitawag na tinud-anay nga experience sa trason sa kasaulugan. That's why daghan na kayo nga mga Christmas nga milabay sa kinabuhi sa tao, pero murag wala ray impact sa ilang kinabuhi. Okay. So, kung nakasabot nga si Jesus Christ is the greatest gift of all, Christmas is supposed to be a joyful celebration. Okay? Balag wala ko'y madawat nga regalo, balag wala ko'y madawat nga kwarta, wala ko'y madawat nga mga maayo nga mga butang karon nga December, but tungod kay nakadawat ko sa kaluwasan, that's everything to me. Now, as Jesus Christ man is the greatest gift of all, unsaon sa tawo para maangkon niya ang kaluwasan, unsaon niya si Kristo para maangkon niya ang kaluwasan, para makaangkon siya ang tinud-anay nga kagawasan gikan sa sala sa kamatayon sa impyerno. I want to steer your mind. I know this might be to some simple questions, to some kinahanglan ta remind ang uban tingali wala pag yun kayo nakasabot ani nga kamatuoran. Kung saan man nato si Kristo kay siya may the greatest gift of all. Saan nato siya para maangkon nato ang kaluwasan. Tinud-anay nga kagawasan gikan sa sala sa kamatayon sa impyerno. Ha? Kung saan nato? Dawaton. Kay regalo man. So para maangkon imong regalo imong dawaton. Kay si Kristo regalo man imong dawaton. Now, unsaon ni siya pagdawat? Unsaon ang pagdawat si Jesus Christ? Dili man siya nato madawat, pinagi sa ato ang kamot para maangkon nato ang kaluwasan. Kay dili man siya like cellphone, like brand new shoes, t-shirt, or whatever nga material things. Si Kristo, person man. So, unsaon siya pagdawat? Pinagi sa pagtuo. Pagtuo ra yun. Okay? That's why the Bible says, whosoever believes on Him will never perish but have everlasting life. So, the way to receive Christ is by faith. Okay? So, how can you know that you received Christ? Because you believed in Him. Because imo siyang gituuhan, gisaligan sa imong kinabuhi, kay imong Ginoo personal nga manluluwas. So, question, nadawat na ba ninyo ini nga regalo sa inyong kinabuhi? This is the pinaka-importante na pangutana nga dapat imo matubag sa imong kinabuhi. So have you already received the greatest gift of all sa imong kinabuhi? Okay? I want you to raise up your hand. Para kung makaibalo kinsa dire. Kay kung wala, tapangan tikaw. Okay? So kinsa na to dire by personal conviction.
Don't fool yourself. Ha? Ayaw uwatay mong kaugalingon. Tinud-anay gyud. Kay ikaw nakasabot nga si Kristo mo the greatest gift of all, o aron ka nga maluwas, makaangkon kag kagawasan gikan sa sala. Sa kamutay exemplo na dapat duwaton nimo si Kristo, pinagi sa pagtuo kaniya, saligan nimo siya nga imong Ginoo sa maluwas. Kinsa na to diri nakadawat na sa pinakadako nga regalo sa iyang kinabuhi. Raise up your hand. Okay? Have you already received that greatest gift? Okay, I cannot see your heart. Wala ko kita sa inyong kasing-kasing kamura. O isa-isa mo sa inyong kamot, pero sa tinud-an na wala, kinsa may giuwat ninyo. Si Pastor Mitch, imong kaugalingon. Imong kaugalingon. Kayo, ano man, nag-isa-isa kasi imong kamot, para nimo ginawat nimo siya, nakadawat ka pero sa tinud-an na wala. I cannot see your heart, but you can know your heart. Do not fully, because our hearts are deceitful, desperately wicked. Pero ang Ginoo mo'y bugtong nga saksi sa imong kasing-kasing kung tinud-anay nimo na nadawat si Kristo as your personal Lord and Savior. Okay? Now, since naa naman ka anak nag-gift sa imong kasing-kasing, naa ka anak nag-gift sa imong kinabuhi, unsa man ang imong reaksyon? Reaksyon! Balik sa reaksyon. Unsa may reaksyon kung ikaw makadawat sa regalo? Unsa man? Padunggagong. Malipay. Alright? Malipay. Okay? Malipay ka, bisag kung sa regalo yung madawat. How much more kung ang madawat imo nga regalo is the greatest gift of all. So, tuman or grabe nga kalipay. Okay? So, ano na dapat ang resulta? Ano siya dapat ang reaksyon sa ato ang kinabuhi? Kaya nakadawat tas kaluwasan, dapat malipay ta. In fact, mao na gusto sa Ginoo. Because when the angels appeared during the midnight prayer, ato nga time sa mga shepherds, pag-announce nila sa mga shepherds sa coming ng Messiah that Jesus Christ was born, mauna ang tumong og tuyo sa Ginoo to create joy sa kasing-kasing sa mga tao. Okay, if you remember Luke chapter 2 verse 10, right? Unsa may gisulti? Diya sa pulong sa Ginoo. Ningon ang pulong sa Ginoo, and the angels said to them. Okay? And the angels said to them, ang mga shepherds pagkakita mo nila sa kahayag, hadlok sila. Pagningon ang mga angels, ang mga angels, fear not. Okay? Fear not. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news. Good news. Ano yung tinod nga good news? Kaluwasan. Si Jesus Christ nagpakatao sa kalibutan para sa pagtubo sa itong mga sala. Good news of great joy. Dapat isaulog sa mga tao. Dapat malipay ang mga tao. Dapat magsadya sila. Dapat mo ni reaksyon panahon sa Pasko. We are supposed to be happy, to be joyful. Dili kay magudya ka mag-inom-inom, having a wild party, whatever, but supposed to be to rejoice in the Lord because ningon di ang pulong sa Ginoo, that is good news that will be for all people. Now, are you happy? Malipayon ba mo? Okay, as of now, sa state sa inyong being, kung pangutanon ta mo, are you really, really happy that you have received the greatest gift of all? Ipakita ko nun ninyo, malipayon mo, nganong ang uban bukat kayong nangong? Nganong ang uban lugos gani makasmile? Nganong ang uban dili kaayo kanang expressive? Kaya kung tinuod ta na nakaangkon sa kaluwasan, dapat regardless unsa man ang situations, unsa man ang mga circumstances sa itong kinabuhi, dapat dili ni sila maoy mulabaw, mutabod sa ato ang kalipay diha sa Ginoo. Okay? Now, anong kinalanta malipay? Tagaanta mo og situation or illustration lang. For the sake nga, anong dapat ta malipay? Imagine, I've been in prison for 20 years. Napriso ko 20 ka tuig. Uto mo na? Napriso ko 20 ka tuig. Kita diri mingon, ay,
Dili na tinuod, Pastor Mitch. Sa tinud-anay lang, napriso ko 20 ka tuig. I've been in prison for 20 years. Why? Because I only came to know Jesus at the age of 20. For the past 20 years, I was in prison. Kaya nga naman, ningon bi ang pulong sa Ginoo nga siya nga nakasala, ulipod sa sala. Kunya kay tanang tao makasasala man. For the past 20 years, mao na akong kinabuhi. I've been living in sin, and therefore I was slave to sin. I was in prison diya sa sala. Nakasabot ha? Kamo, kanus araman mo nakagawas? Arang-arang yung mga batanon na pila ra ka tuig sila, teenager sila na nakagdawat kay Jesus Christ. Kaya maybe they've been in prison only for 15 years, 13 years. Ako, 20 years. I don't know, magnapay mas magulang din ako o mas gulang siya nga nakaila sa Ginoo. Pero, mao na ang reality. Now, nakagawas ko or napriso ko for 20 years and I was under death sentence. Sentensyado ko. O ang sentence nga ako, ang supposed to be nga dawaton is kamatayon. I was already on the death row. Hapit ako i-execute. But suddenly, na ay nitawag o niingon sa presidente, ayaw ipadayon o i-execute ng tawanan. Kaya nga naman, somebody unknown to that person, anonymous, paid a huge ransom. Nibayad og dako kayo nga kantidad, millions, para ragyod ko makagawas. Imagine that. So, imbes ako i-execute para mamatay, para bayad sa akong sala, nakagawas ko, naabswelto ko. Sa akong paggawas, lipay kay ko. Kitsa may dili malipay ko no nga piniriso nga makagawas be? Right? Because kay baluta nga, or wa man ta kasulay priso, pero kay balog yung unsa nga klases kinabuhi. Nakakita idea, unsa nga klases kinabuhi na sa prisuhan. By just, imagining being in prison, wala kay freedom, miserable kay mong kinabuhi na ka sa prisuhan. Naiuban diya, mga tagman taon niya o mga gifts, prioritize na to ang mga 61 ka mga piniriso diya, kay kada sila, wala gina sila dalaw. Imagine that, grabe ang kamingaw, walay kagawasan, ang kawadon, kakulangan, grabe, miserable ang kinabuhi. But finally, nakagawas ko. Okay? Nakagawas ko. Malipayon ko sa ako ang pagawas. Now, unsa may akong himuon kay nakagawas ko? Do you think I will say, oh, finally nakagawas ko? I will do what I was doing before. Akong buhaton kung unsa ti akong gibuhat sa una. Okay? Namakak ko. Nangawat ko. Nakapatay kong tao. Nang rape ko. I will do it again. Do you think I will do that? A person nga naay sound mind, maayo og panghuna-una, pangutok, dili buang, dili gyud mo buhat ana. Dili gyud maguna-una karon kay nakagawas ko, buhaton ako to unsay hinungdan kanung na priso ko. Okay? Ang tao ra nga naay kulang og buot, naay diferensya sa utok mingon nga, I will do it again, right? Anyway, enjoy ra man ko sa prisuhan. Enjoy ba ka? Okay? So, naagyod sa iyang kaugalingon, nga moingon siya sa iyang kaugalingon, dili na gyud ni nako, dili na gyud nako usbon unsay akong gibuhat kaniadto nga mo hinungdan nga ako na priso. I will really strive to be a better person. Maningkamot ko nga mo bag-o ang akong kinabuhi. Akong bago na akong kinabuhi. Okay? Kaya nga naman, dili na ako, di ko ganan nga mawala ning kalipay nga akong experience karon because I know, sa sulod sa prisuhan, sa silda, dili ko malipayan. Miserable akong kinabuhi. I don't want this joy to be lost. Right? And you know what? Sa ato ang spiritual na aspects itong kinabuhi, mao na ang gusto sa Ginoo. God wants us to keep that joy in our hearts.
Ganahan ang Ginoo nga ma-maintain nato ang joy nga atong naangkon sa atong kasing-kasing. God, ningon ang Ginoo sa iyang nga pulong nga kini nga good news para ni sa inyoha nga makatag ninyo og tinud-anay nga kalipay ug kini nga kalipay dapat magapabilin diya sa inyo ang kasing-kasing ug mas mulabaw pa or mas ma-experience pa ninyo ang lubos nga kalipay sa inyohang pagpadayon sa pagkinabuhi Kristohanon. So God wants us to maintain that joy and even He wants us to experience that joy to the fullest. Okay? So, unsa man ang makakuha sa joy sa tao. So, daghan mga factors nga makakuha sa kalipay, sa kasing-kasing sa tao. Pero ang number one gyud nga makakuha sa factor or makakuha sa kalipay sa tao, makarab-an nga joy is unsa man? Ha? Namo idea unsay makakuha sa kalipay sa kinabuhi sa tao or even sa atong kinabuhi Kristohanon. Sa pagdawat nimo kay Jesus Christ sa una, grabe ang joy, di ba? Napa ba mo ana? Na siguro'y nahitabo nganong dili ing ana kamaya ang inyong kasing-kasing inyong hunahuna inyong ugalingon karon. If you look back, something happened na nakarab sa joy. And right now you are trying to recapture. Mabalik to katong honeymoon stage na ako with Jesus Christ. Grabe kaya akong kalipay that I cannot stop but smile. You know, bisag kinsa na lang akong sugat nga tao, I smile because I have that joy in my heart. I sing praises sa akong kasing-kasing. Sa akong pagkatulog, naga-praise ko sa Ginoo. And I cannot help but read this Bible. Grabe ako ang kainiton sa una sa Ginoo. But nganong nawala na siya? Something happened. Pero kung ato ang minumduman, unsa man ang hinungdan? Or unsa man ang number one nga factor ka rason nga makakuha sa kalipay sa kasing-kasing sa tao. Sa ato ang kinabuhi Kristohanon, unsa man? Sala. Tinuod na siya. Because it is sin who even caused you to be in prison. Who took away that joy. When God created Adam and Eve, ang purpose sa Ginoo nga gibutang sila sa Garden of Eden is para i-enjoy ang creation sa Ginoo, enjoy ang presence sa Ginoo. But when the moment nakasala si Adan at Eva, grabe, ang resulta. Himo silang miserable nga mga binuhat sa Dios. Experience nila ang suffering. And the same thing sa tao. Ang tao, anong nagkinabuhi siyang miserable tungod sa sala. Ang Kristohanon, bisan man naka-experience ta og joy the moment we receive Christ as our Savior, there is still a tendency for us nga mawala na siya nga joy. Okay? And I'm not talking about, mabalik ka sa prison and you will be again facing the death sentence because you are already free. We are totally free, set free the moment we receive Christ as our Savior. That's the greatest gift of all. Pero once nga mo give in ka sa sala manggod, bisag luwas na ka, naamagod gyapoy consequence ang sala. Unsa may consequence sa sala? Di ba the Bible says, sa principle nga itong nakuha, ang sin, maudyo'y nakapahimulag sa tao. So, though we will never suffer in hell, the moment na makasala, but we will still suffer somehow a consequence nga naay mahitabo nga kanang tawag na to nga ulang nga makababag sa ato ang real personal sweet nga communion sa Ginoo tungod sa sala. So that's why ang Kristohanon nga makasala ug dili niya i-make right sa Ginoo, he will be living in guilt, he will be living in shame, he will be living in fear, he will be living in confusion, he will be living in doubts. Grabe. Ang sulsol sa panulay. And he's vulnerable to destruction. So, ato nang timanan. Karon kinakadawat tas kaluwasan, malipayon ta, ug ang gusto sa Ginoo nga i-maintain nato ang joy. In fact, this is what God wants us to live. Stay joyful. Okay? If we are to hear God talking to us this morning, ingon kaniya karon, ingon ta niya, as you receive the gospel, as you receive the salvation,
nga nakahimo, nakakos nimo nga magmalipayon ka, stay joyful. Padayon sa pagkinabuhi nga malipayon. Pero how? Don't give in to sin again. But pastor, di man gyud ta ma-perfect. Yes. Makasala ta, pero naay diferensya sa usa ka Kristohanon o sa dili Kristohanon na makasala. Ang Kristohanon makasala, kaya we are not perfect. Ang dili Kristohanon nagpakasala. So there's a difference between makasala o magpakasala. Okay? Asa man ka ana, kumusta man imong kinabuhi, unsa man ka gapakasala or nakasala? Nine times nakasala ta, makasala ta. Dili man ta perfect, but wala nato gikinabuhi ang sala. Right? And the moment makasala ta, sa may dapat nato ngayon to restore that joy sa ato ang salvation. Confess. Di ba? I promise sa Ginoo, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness, and God will restore the joy of our salvation. Okay, so stay joyful. Okay? So the secret, the way to stay joyful is don't give in to sin. And let me tell you this, napoy good news. Ihatag niyo, paminawan ninyo ha. Okay? Ang good news is that possible sa ato ang mga Kristohanon nga ma-maintain nato ang joy bisan dili ta perfect, though naay mga times ma-fail ta, because God has given us a new heart. Okay? Ang unbeliever nga makagawas sa prisuhan, though moingon siya siyang kagalingon, dili na ko muusob, pero it is only short-lived. There is dako nga possibility sa iya nga makabuhat na siya gyapon niya na because he doesn't have a new heart. Og ang iyahang nga pag-strive nga mo bag-o siya, iyang pag-desire sa pagbago is out of remorse. Unsa na remorse? Pagmahay. Dili na ko muusob ani kay nganuman. Dili lalim mapriso. Walay saktong pagkaon, walay saktong katulugan. Wala insaktong sanina. Mingaw kayo, di ka dalawon sa kanunay. O, miserable kayo. Most of the prison, cells sa kalibutan, kung research kita, grabe, oy. Grabe dyan ka, looy ang mga piniriso. Magsinardinas, baho kaayo. Ay, grabe. Kanang may makadungtang na yung mga piniriso ng mga naikompleto nga gamit sa sulod sa prisuhan, dili na tinod nga prisuhan. Okay? Because ang prisuhan yun, fun yun siya. It's a place for suffering and punishment. Okay? So, diyan na to masabtan ba? Na lahi ra yun ang kinabuhi kung nasa prisuhan. So, ang mga tao na nakagawas sa prisuhan, mo na ilang status. There is always a tendency sa mga unbelievers na though they will try to change their lives, they cannot be successful because they don't have a changed heart. Now, sa mga Kristohanon nga nakagawas sa bilangguan, sa pagkapriso sa sala, na nakaangkon og kagawasan, there is a hope for us. There is a possibility, big possibility nga ma-maintain nato ang joy. Kaya naman, God has given us a new heart. And because God has given us a new heart, God has given us a desire to really change. And kung ma-fail man galing ta, we will never give in nga magpadayon na lang ta diha sa pagkapakyas, but we strive to get back sa ma-determine ta sa pagbago because there is that desire nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing na mausog ta. Right? God has given us a new heart because the Bible says that those who receive Christ as their Savior, they have become born again. When kag born again, sabi sa ang born again, God has given you a new heart. Na born again ka. Born again means wala ka na tao pag-usab gikan sa sabakan sa imong inahan. But kitagan kag bag-o nga kasing-kasing sa Ginoo. Kitagan kag bag-o nga nature. And because na kay bag-o nga kasing-kasing, naa kay bag-o nga desire sa imong kasing-kasing. Unsa man bag-o nga desire? I will desire to live right. I will desire for the things that will please God. I will desire for the things that unsay makapahalipay sa akong Ginoo. Mo-desire na siya sa mga spiritual things. Mo-desire na siya mo ampo. Mo-desire na siya mo basa sa Bible. Mo-desire na siya mo basa, mo-obey sa Ginoo. Mo-desire na siya na mahimo siyang maayong nga tawo. Right?
And when a person, says, I will never do it again, it's not because of remorse, but it's because of repentance. Okay? Ang unbeliever, ningon siya ko galingon, dili na ko musog kay nagbahay ko, kay walay dili lalim ang mapriso. Ang Christian siya, dili na ko musog kay nganuman, because sin is such a stupid thing. It's sin, and it doesn't please God. It dishonors Him. It disrespects Him. Di ko ganahan nga ako ang mapasakitan ng Ginoo. So, naikalayan. Okay? Naikalayan. We have to understand that. I hope nakakanya na nga perspective. Dili na dyan ko magpakasala, Lord, because I know that it displeases you. I know that it hurts you. It offends you, Lord. Okay? Kung nakakaana nga perspective, pasabot, God's given you really a new heart because naala kay bag-o nga perspective sa kinabuhi, even bag-o nga pananaw sa sala. Okay? So stay joyful. Now, nakagawas na ko. Okay? By the way, the verse that I want to show to you that gives us hope to really change because that's what the Bible says. Tingnan si Paul, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Born again naman ta. So that means we are a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So dili na ka ang kaniadto sa una. Bag-o na ka karon. Okay? Wala na usab imong itsura, pero nabag-o imong kasing-kasing. And that changed heart will really, make you a change or a different person as you go on sa imong Christian life. Eventually, makita gyud nimo ang kinatibuk-an or kanang the big change kung may tapos imong kinabuhi. Right? Now, moving on. Karon kay nakagawas man ko sa prisuan. Malipayon ako, ingon ko sa kong kalingon, dili na ko muusog. Okay? Kay sala to siya. O dili siya pahalipay sa Ginoo. Now, unsa may sunod na kong himuon? Time sa. Nakagawas ko, tungod nga naay tawo, nga ni-pay og ransom para sa ako ang freedom. At wako kaila ato. Pero akong buhaton, I will look for that person. Kung mapasalamaton ko nga tao, unsa akong himuon? Ako to siyang pangitaon. Okay? Ako to siyang pangitaon. Unsay akong buhaton, kung makita na ko siya, unsa man. Ako siya ingon, Sir, thank you so much. Thank you so much. Though dili ko deserving sa freedom. Supposedly, patay na ta karon. Pero kay imo man kong gibayaran, imo man gibayaran ang ako ang sala. That's why I am now experiencing freedom. Nakagawas ko sa prisuan. So what I'm going to tell you, Lord, sir, is that tinud-anay lang, dili na ako mo'y tag-iya sa akong ginabuhi. Ikaw na. And so, unsa man ang imuhang ganahan nga ipabuhat sa huwa, I will do it. Right? Nakasabot ba taniya na? Now, ato i-apply sa ato ang kinabuhi Kristohanon. Unsa gibuhat ni Kristo? Niyari siya sa kalibutan, and He died on the cross for our sins. He paid the ransom through His death, through His precious blood. We're in the line of, sa mga sintensyan sa kamatayon. But because atong gidawat ang offer niya nga kaluwasan, that's why nakabaton tag kaluwasan, nakangkon tag kagawasan. Fortunately, dili na nato kinahanglan pangitaon si Jesus kasi nakaila tag kinsa ang gibayad sa atong mga sala. So unsa atong buhaton? Kaya nakabalutang gibayran niya ang atong mga sala. Unsa atong sulti sa iya ha? Ato siya sultian, Lord. Thank you for dying on the cross for my sins. Thank you for paying the price for my sins. And because of what you did to me, dili na ko malaglag sa kalay sa impyerno. So Lord, sa tinud-anay lang, dili na akong tagya sa akong kinabuhi. Ikaw na. So that's why, unsay imuhang gusto nga buhaton sa akong kinabuhi, ikaw na yung magbuot.
Okay? And as a way of expressing my thanksgiving to you, though dili man tikaw da mabayran sa imong gibuhat, the least thing that I can give is my life. I hope sa akong kinabuhi nga nabilin, I don't know how long will I survive. I will still live in this world, but it's all yours. Imuha na ni. Ningon ang pulong sa Ginoo sa Philippians chapter 4 verse 13, kaya na to ang pagbuhat niya na because ningon si Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Unsa may ipabuhat sa Ginoo sa tuwa, we can do it. Ningon ng Ginoo, okay, I will let you do this, I will let you do this, I will let you do this. In fact, sa atubangan sa Ginoo, ang mga linuwas niya, gitawag na niya nga mga slaves. Okay? Pero ang good news is this, ang slavery to God is true freedom. Kaya ang slavery to sin is bondage. That's the difference. So, dili ta mahadlok, nakaroon na himo na tang ulipon sa Ginoo kay nganuman it's freedom. And whatever God wants us to do, yun sa ipabuhat sa tuwa, we can do it. We can do it because, ningon si Paul, I can do all things through Christ. Di ko mahadlok kung sa ipabuhat niya. Right? And so, kay nakasabot ta, nga dili na kita tag-iya sa itong kinabuhi, natay dapat buhaton sa itong kinabuhi. Right? Sa giingon ni Paul, in 1 Corinthians chapter 6, verse 19, sa mga wala naka-realize niya na, mo ning giingon niya, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Okay? Brothers and sisters in Christ, ato ning pamalandungan pag-ayo nga statement. Unsay giingon ni Paul sa iyang mga fellow believers ato nga time, sa atoa, you are not your own. Sa Bisaya pa, dili na ikaw ang tag-iya. Dili na ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon kay nganuman. For you were bought with a price. Tinuod na dili. Sa mga Kristohanon na nakadawat kay Jesus Christ as their personal Lord and Savior, dili na kita tag-iya sa itong kinabuhi. Dili na kita mo magbuot sa itong kaugalingon, kung sa itong ganahan. Kaya nga naman, dili naman kini nga kinabuhi. Ato ang kinabuhi. Kita na kita gadalaan ni. Yan na sa Ginoo kay gipalit kita pinaagi sa mahal nga dugo ni Kristo Jesus. We are bought with a price. How much did He pay? Not only millions, not only billions. You know what's your price? Totala ko ninyo, pila ang tibuok na presyo or amount sa kantidad, ang kantidad sa tibuok property sa kalibutan. Walay makakwenta niya na. Dili na billions, dili na trillions or zillions. Pastor, ingana ang akong kantidad. Ingana ka-priceless. Ingana ka-kamahal. Kaya nga naman. Di ba si Jesus Christ, if you remember what Jesus Christ said, ingon siya, for what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul. Bisan pag maangkon kuno nimo ang tibuok kalibutan, kung mawala ang imong kinabuhi, wala gyapon na. Wala gyapoy kapuslanan tanan. Sa mo tagmawala imong kalag. Bisag ikaw pa'y pinakadato sa kalibutan. So, ingana ka mahal ka, ang imong kalag mas mahal pa kaysa tibuok kalibutan. That's why it was necessary for God na niari sa kalibutan even just to die for our sins. Now, do you think it's possible that if ikaw lang ang makasasala sa tibuok kalibutan, you are the only one among, pila ka tao karon sa kalibutan? 7 point something billions. Now, what if ikaw ra ang usa nga makasasala sa kalibutan? Do you think Jesus Christ still had to come and die for you? Tinuod na. Dili siya moingon nga, ikaw ra usa akong pakamatyan, sama na. Sayang kaayo. No. Yes, bisag ikaw ra usa, kay nganuman, ingana ka kamahal. Remember the parable of the lost sheep? Remember the parable of the lost son? Remember the parable of the lost coin? Naka-remember mo? Usa lang ang nawala. Gibiyaan sa
shepherd ang iyahang 99 ka sheep just to look for that one sheep. Because that's how precious is one sheep. Sa ato one soul is good enough for Jesus to die for our sins. Praise God! That's why, Lord, ano man, no? Naikanta nga sa una, grabe dyan ang pag-speak sa akong kasing-kasing nga. Grabe, Lord, no? Amazing love. Nice statement sa kanta nga, how can it be that you're my God should die for me? You are God, but you died for me, Lord. Kinsa man ko. Sa Book of Psalms, ningon ang psalmist, why is it that you are mindful of man? Lord, grabe, nga mindful man juga sa tao, makasasala man kay ka, makasala man kay ka, pero God is so mindful. God takes care of you. God cares for you enough that He sent His Son to die for our sins. Now, unsa man ang atong response? Okay, proceed na ta sa response to finish this talk. Okay, ako gingon ninyo, heart-to-heart ng istorya na ang reaksyon nato sa good news, sa kaluwasan, sa regalo, malipay ta. Pero kanang akalipay, kung dili ta mag-amping, mawala na siya. Many Christians have lost their joy. Daghan nga mga Christmas na nilabay, they still lost their joy. They have never recaptured that joy. Christmas passes by again. Another Christmas passes by again. Never recapture the joy because they continue to live in sin. Unless they ask for forgiveness, then ma-restore ang ilahang joy. God wants us to maintain that joy. And the way to maintain that joy is we have to live a life that is pleasing to God. Life that is holy, pure, and righteous. I'm not saying perfect, but at least living a life pursuing unsay makapahimuon sa Ginoo. And as a way to express our thanksgiving sa Ginoo, sa iyang gibuhat, we will tell Him, Lord, yes, I am enjoying right now sa akong kaluwasan, Lord. Unlike sa mga tao nga sa palibot, though I see my classmates, they have everything, akong mga silingan, makaingon ko, it seems like the people around me have everything, pero dili sila tinutanay malipayon, pero ako, Lord, na ako'y kalipay. But that's not only enough. Na na-enjoy ni mo imong kaluwasan. Kay dili na kung kapaingon sa impyerno. Imagine that you are no longer going to the lake of fire. Grabe ang fire. Okay, imagine fire. That's not only for a while, for a moment, but forever, eternal lake of fire. You will suffer there. But dili na kapaingon dito. But ang uban imong mga friends paingon dito, imong silingan, imong mga mas kinabuhi nga wala nakadawat nini. So naa kay kaluwasan. So unsa may imong response karon? Lord, thank you that you died for me. So therefore, Lord, sa tinutanay lang, I'm no longer my own. And that's what your word says. You're not your own, Mitch. You're not your own, Maying. You're your own. Okay? Lali, you're not your own. Ayog butsi mo kagalingon. Kuya Buyet, you're not your own. God owns you. Ayog butsi mo kagalingon. Kinsa na to diri? Hear that word sa Ginoo. You're not your own. Atong response. Paminawan nyo, this is the last part. Okay? Unsa response? So glorify God in your body. Because nakadawat ka sa kaluwasan, nagmalipayon ka, pasalamati ang Ginoo, ayaw lang og simply say, thank you, Lord, and I'm continue to do my own way. No! Niingon ang pulong sa Ginoo, for you were bought at a price, because you are not your own, glorify God now. Glorify God in your body. Himaya ang Diyos sa imong kinabuhi. So what does it mean to glorify God? Pastor Mitch, so broad. I don't know how to glorify God. Kanahan mo makaibalo? I think some of you na mo idea. I'm not going to show more verses, but if we are going to extract principles from this, glorify God, himaya ang Ginoo, unsa man atong himuon karon kay dili naman kita tagi sa kinabuhi. Unsa may gidemand sa Ginoo sa tuwa? Actually, God doesn't need this. God just wants us to do this for us to maintain our joy. It's not for Him to become joyful. Wala ninyo na glorify. I-glorify ko para ko malipayon. No! God is always joyful. Regardless unsa ang atong kinabuhi, He is never affected by whatever we do or we do not do. Take note of that. But why does God want us to glorify Him? Because when we glorify God,
we will enjoy Him. That's what the Bible is telling us. To live a joyful life, glorify Him. That's why nainingon is the old catechism that says the chief end of man, ang pinaka-purpose ko na sa tao is to glorify God and to enjoy Him forever. So glorify Him if you want to stay joyful. Stay joyful by glorifying God. Okay? Don't forget that. Basahan ninyo na. With conviction. Ready, go. Itap ang shoulder sa imong tapad. Eye to eye siya, sulti siya. Stay joyful by glorifying God. Okay? Now, tagan mo mga practical applications sana. How can we glorify God? Well, we can glorify God by worshiping Him. Worship Him. Worship Him. That's the chief end. That's the main purpose why we are created by God. Worship God. Worship Him. Okay? And I'm not only talking about Sunday, but every day sa atong life. Actually, worship is not part of the Christian life. It is the Christian life. We can worship God in our studies. We can worship God as we work. We can worship God as we, wash the dishes. Whatever we do, whether we eat or drink, whatever we do, glorify God. Okay? That means, whatever we do, if we do it to please Him, balutang na himuot ang Ginoo, that's glorifying God. So, worship Him. Do it everywhere. But especially, when we're gathered every Sunday. Dili na ta dapat ingnon unta kada Domingo simba ha. Tiksan, bay, simba ka? Di na ko kinahanglan nimo tiksan na bay. Insulto kay na ako bay. Dapat ang atong respond ko mo, tiksan ta, church ka, noy? Simba karon, dapat imo mo reply roy. Wali pag gabrad, ay ako ing naana, insulto kay na. Kay palubaya ka nga ako nang kinabuhi. That's part of me. Dili na ako kinahanglan sultian nimo, hagaron nimo, di na ako kinahanglan i-remind. Christian di ako, anak di ako sa Ginoo. Dili na ako dapat nimo sultian, simba ta. So, unfortunately, dagang mga Christians nga ingana gyapon. Gadrag gyapon, simba, bugat kay tiil, pag-away pa gani, maglalis pa, kaya nga naman, dili ta kasimbahon niya, kay gipugos man, sige na lang, alright. Obvious biya kaya na siya. Sa tinudanay lang, dagang mga Kristohanon nga, worship is not really their main thing. Silang kinabuhi. Okay? Kaya kung kuan pa na siya, puno king simbanoy, puno king simbahan sa mga tao, nga mga kanang nakasabot niya na, kaya naman, priority na ako na, liman ka, na akong Ginoo. Not only we worship God, we glorify God by worshiping Him, but we also glorify God by serving Him. Okay? By offering Him ourselves. That's even the highest form of worship when we give our lives back to Him. So may gingon ni Paul, I beseech you therefore, brethren, in Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your highest form of service, highest form of worship, giving your life to God. Okay? 100%, daily 99%. So question, giving your life back to God. Is your time part of your life? So give your time to God. Una siya. Gi-offer ko na ako akong lawas, akong tibok kinabuhi sa Ginoo, pero panahon sa oras nga iyang gihatag sa kuha, dili na ko siya hatagan og priority. Unahon ako ang pagsuroy-suroy sa mga asang kauban sa kong barkada na ay time nga kinahanglan ka sa pag-serve sa Ginoo. Dili kaayo, wala kay time matawag kay nganuman. Sutay na kaayo ang mo-volunteer sa ilang time, magahin sa ilang panahon sa pag-serve sa Ginoo. Klaro kayang gisulti sa puso sa Ginoo, unahan siya, seek first the kingdom of God. Seek first. Put God first. Love Him with all your heart, soul, and mind. Unahan siya sa imuhang kinabuhi. Make Him as your priority, your highest priority. Okay? Now, not only time, talents. Are our talents part of our lives?
Yes, kung part siya sa itong kinabuhi, give it back to God. Okay? Dili lang kay time, dili talents. Unsa may para nimo paggamit ni siya, unsa siya nga talent, say na talent nga naa nimo gihatag sa Ginoo, pwede nimo magamit para sa iya ha, sa pag-build sa iyang kingdom. Dili mo ko kay nga nakatalento, talentado pero naa jud kay talent. Di ba? Everyone is naa jud talent. Walay tao diri nga zero talent. Naa jud. Okay? That means you can do better by doing that thing. Okay. So ihatag na sa Ginoo, music, sa multimedia, sa pag-usher, sa pagtudlo sa mga bata, sa pagluto, sa pag-prepare sa place, sa pag-beautify sa place, daghan kay ta mabuhat para sa Ginoo. Okay? Sa pa. Salamat ko sa mga nag-volunteer. Okay, next Sunday, we will acknowledge our volunteers. We will have a moment of honoring you. Okay. Salamat ko. Ako nang ganan ko anak, kaya naman to encourage the church that we have this group of people, bunch of people who are giving their time, who are giving their talents. Okay. Napay last, kaway dugang, who are giving their treasure. Okay, treasure, part na siya sa itong kinabuhi. Okay? Ang imong income, sa imo ng pagpinahan panining kamot, ang Ginoo ang tag-iya na ultimate ang tag-iya ang Ginoo ra gyapon. So hatagi siya sa imong the best. Sa Bible, ang ilang ginahatag sa Ginoo is their first fruits. Pinaka the best sa ilang harvest is their way of offering sa Ginoo. Okay? So sa ato ayaw na kumahatag tag offering sa Ginoo, ayaw to mga salin. Okay? Ang the best na atong ihatag sa Ginoo. Lord, I am setting this aside for you. You don't need this, Lord, but I know that by giving this back to you, you will be honored, you will be glorified, and this is going to be used for the furtherance and advancement of your kingdom. I thank God for the generous people in the church. Wala pa mo nangutana, nganong pila ra man takabog diri, dili ta mga arangan ha. Dili ta arangan. You know, kinsa ra yon? Basig ay mga dato diri kilom-hilom ra. Pero most of us dili tarangan. Pero wala mo nangutana no, nganong naka-survive ta pila hapit na ta mo 2 years diri, tag 24,000 ato abang diri. Tag pila man imong ginatag offering kada Sunday. Imo nang kwenta. Wala mo kahibalo na naa dyan mga tao sa church ng mga gifted givers. Gahatag ko. Bisan man, dili sila nga nakadato, pero gahatag sila sa ilahang treasure sa Ginoo. Ganun naman tayo snacks. Si Pastor Mitch, nagapuyo sa barracks, 7,500 ang abang. Next year, balik ng 10,000. Nganong nakasurvive ragyapon ta? 24 plus 10, 34,000 a month. Nganong nakasurvive ta? Pila man ang imong offering? Pila man imong tithes? Wala ka nang utana, anak? That will encourage you to continue to give more diya sa Ginoo. Kaya actually, naay mga tao nga nakasabot nga ang ilang treasures iyaha sa Ginoo, and that's why they keep on offering back to God. And they are prospering. They're prospering. Okay? So I'm gonna challenge you today, if we want to stay joyful, tungod sa kaluwasan nga ito ng glorify God. And how can we glorify God? We glorify God by worshiping Him every day of our lives. Ikaduha, we glorify God by serving Him. So, through sa atong time, talents, and treasures. And then lastly, glorify God by obeying Him. Iya nga pulong, when you read His Word, daghan kayong mga commandments, mga don'ts and do's. It's for our own good. Gananta mo tubo, na-change ang atong kinabuhi, ato siyang i-obey. Right? It is for our own good. Right? Now, question, lastly, ako pangutan na sa inyo, Jesus Christ gave His life to us. Walay reservation. And it's the best gift, the greatest gift of all, na atong nadawat. What can you give back to God this Christmas? Pangutan na imong kagalingon. Kung say akong mahatag, Lord, sa imo ha, na regalo. Wala na kinahanglan ng Ginoo og regalo nimo ha. Pero kung mapasalamatin ka, you will do something for Him. So that's my question nga kung ilib sa imo ha. Wala man nangita ang Ginoo og kanang baylo, wa man siya ningon nga baylo ko sa akong gibuhat. But my question is, since Jesus Christ gave His life to you as the greatest gift, na imong nadawat for your salvation, what can you give to Jesus? Right?
ako na ibili ninyo, and I hope inyo na hinuktukan. You have already you have already heard everything, and I hope you will live up to that challenge.